Good morning. Another week, another quick spin. And on this ride, let's explore yung daanan mula Dasma na makakarating hanggang 13. That's what's called East-West Lateral Road na magsisimula sa Dasma, dadaan ng Amadeo hanggang 13. Mamaya pag-usapan natin yung ruta. Roll intro. Let's go. Currently, nandito na tayo sa Gentry at approaching tayo sa Walter Maggaan. Let's talk about the route. So, ang ruta natin ngayon ay from 13, dito tayo ng Dasma. So, from there, meron dun parang bypass road wherein pag pinasok natin, tatagos siya ng Amadeo hanggang 13 Martres. So, matadaanan din natin yung Fangel Amadeo wherein meron ding lusot papuntang Cochu. Malaking bagay siya as an alternate route. Matagal ko na siyang nakikita dahil kapag ka dumaan ka ng Cochu, papuntang Amadeo, paakit ng Tagaytay, meron ding lusot doon. Ngayon, explore natin kung ano nga bang itsura ng daanan na yon. Nag-ride out tayo ng 6:30 at hopefully wala na masyadong smog. That's one of the reason kaya hindi tayo nakapag-ride ng mas maaga-aga. Tapos nung tinry natin gawin tong ride previous days, muulan naman. Kaya ayun, na-delay na. Today is a Friday morning kaya sana maging maganda panahon all throughout. More likely nasa 40 kilometers plus lang siya sa commute. Makukuha lang natin to ng at least 3 to 4 hours. So let's go. Baba na tayo ng Dasma Palapala. Time check 6:48 AM at tingin ko maganda akitin natin tong sa Robinson para meron tayong practice ng ahon. Ay, sarado pa. Ito yung mga kadaan dyan, sarado pa. So dito tayo sa intersection. Yan. Nakalimutan ko mag-mask. Matindi rin kasi yung mga usok dito. Marami yung volume ng sasakyan dito compared sa daan sa Amadeo, Quezon Mambis. Grabe yung usok talaga dito. So, merong mga obstacles dito. Kaya nakasabay natin to si sir. Medyo paahon tong part na to. Tapos merong ginagawang kalsada. Nauna na siya. Papunta siya sa Palace in the Sky. Tayo i-chill lang natin to dahil matagal din tayo walang ride. Saka masikip yung kalsada. Pangit yung kalsada. Baka tayo maplat pa. Mahirap pagpatakbo ng mabilis dito. We are now leaving Dasma. We are entering Silang. At currently nandito pa rin tayo sa Emilio Aguinaldo Highway. Kaya mas lumuwag na yung kalsada. Kakalabas lang din natin dun sa parte na masikip dahil sa ginagawang kalsada. Purong maluwag na kalsada na to. Hopefully wala pa masyadong traffic para ma-take advantage natin tong maulap na panahon. Time check 7:07. Merong ginawang diversion dito sa part na to. Paglagpas lang ng Calax. Parang katulad ng dinadaanan natin sa Gentry. Imbis na isang diretso, gumawa sila ng isa pang kalsada. Sa gilid, paikot. Sila. Dito pa rin tayo sa Silang pero nandito na tayo sa may Premier Plaza Hall. Mapapansin nyo intersection to. Pag kumanang ka, papasok yan ng Amadeo. Dito naman sa kaliwa, papasok yan ng Silang proper. Nandito na tayo sa East Cascada. Boom.
Ito na, pasukin na natin to. Time check, 7:37 AM. Medyo nagtagal tayo sa Aguinaldo Highway dahil matagal tayo walang padjak. So we're taking it easy. Plus, yung packet ng Aguinaldo Highway mula Dasma hanggang dito, nag-i-incline siya ng at least 2 to 3%, maximum of 4 or 5. Ayan, sa ilang mga parts. Ngayon, dito na tayo sa East-West Lateral Road, Barangay Lalaan. At una nating magiging stop dito is Amadeo. So, ang pinaka-distance nito na mga-cover natin sa East-West Lateral Road ay at least 8.2 or 8.8 kilometers. And rolling terrain din siya. Kaya hindi rin siya ganun magiging kadali. Dito lang tayo sa gilid dahil bypass road to. At nakadaan na rin ako dito gamit ang kotse. Medyo mabibilis talaga takbo ng mga sasakyan dito dahil maluwag ang kalsada. So far, nakikita ko ngayon, no, meron ng mga ilaw. Hindi ko pa nakikitang gumagana yan dahil the last time na dumaan ako dito ng nakasasakyan, sobrang dilim talaga. Maybe soon, try din natin dito dumaan ng gabi para malaman natin. Kasi kung sakali, magiging magandang spot to para sa isang night hike. Yan, nandito na tayo sa Amadeo at 7:46. So almost 10 minutes, Amadeo na tayo agad. Yan, dito na tayo sa intersection. Tingin muna tayo. Yung sa kanan, pababa ng Gentry. Sa kaliwa, papunta naman ng Tagaytay. Tapos dito tayo sa Patrese. 7:52 AM. Amadeo pa rin tayo pero nandito na tayo sa part kung saan merong intersection tayong madadaanan. Dito tayo sa kanan, papunta yan ng Conchu. Tapos sa kaliwa naman yun ay papuntang Amadeo Tagaytay Road. Tayo diretso tayo na papuntang 13 Indang. Nakadaan na ako dito once and merong part na hindi pa sementado. Kumbaga ito bungad lang to. Pero tingin ko ngayon tapos na siya. All throughout hanggang pagdating ng Indang. So malalaman natin ngayon. Ganda. Dito itong papuntang Indang. So far nasa 3% gradient pa lang naman siya pero medyo mahaba-haba. Pero presko dahil punong-puno ng mga puno. Dun sa bungad nitong East-West Lateral Road which is from Silang going sa Amadeo, halos may mga nagtatayuan ng mga restaurants. Pero dito fresh na fresh pa, talagang kalsada lang. Tapos may mga pinyahan, kukuhan na makikita. Wala pang kahit na anong mga stalls o restaurants o karinderya man lang, wala. Yan, pag nakita nyo na tong kahon na merong siko, ibig sabihin you are approaching sa end ng East-West Lateral Road sa section na to. Ayan, makikita natin in a moment yung kalsada ng Indang. And sa kaliwa, kalsada yan na paakyat na Mendez going to Tagaytay. At yun namang sa kanan, pauwing 13. Ayan. Distance covered, 28 kilometers. Nakabalik din tayo sa highway. And not far from dun sa nilabasan natin sa East-West Lateral Road. Nakikita nyo ito, kalsada na to. So, pares lang yan papunta sa Indang. Sa Trece Martires sa kabila. Ito, dahil nag-explore din naman tayo ng kalsada, first time ko itong nadaanan. Tignan natin kung saan ang lusot. Back on saddle tayo. Nag-almusal na ako doon. Bumili tayo ng isang vegetable, buko, tapos 3 lumpiang toge. Sarap naman eh. 50 pesos almusal.
So while tayo ay pumapadyak ng dahan-dahan kung saan man tululusot, let's give East-West Road a review. Maganda naman yung kalsada ng East-West Lateral Road and surprisingly napakabilis ng biyahe dun. Halos nasa 20-25 minutes lang makakarating ka na dito sa Indang. At isa pa dun, malinis pa yung kalsada. Sulit na sulit. All in all, maganda siyang daanan. Dito tayo sa Indang Central Elementary School. Mukhang may simbahan ng tumpok itong kalsada na to. At ayan nga, dito nga tayo sa simbahan, tinumpok ng kalsada na yun. Ayan, so tignan natin kung anong battery ng ating camera. Malolobat na To conserve this, wala tayong daladalang extra battery dahil talagang ina-expect ko na napaka-quick speed lang nito. Talagang quick ride lang. So let's go. Shortcut tayo daan. Dito tayo sa kanan. Isang maliit na kanto tayo dadaan para di na tayo sa intersection mismo ng San Agustin o town proper ng 13 dadaan. Dahil medyo matraffic dun. And we're finally here, malapit sa kanto namin. Distance covered is 4 to 4 kilometers. So, tingin ko, it's either 44 plus or 45 kilometers ang magiging total distance covered natin pagdating ng bahay. Time check, it's 9:00 just in time para makapagtrabaho pa and edit this out para mapanood nito bukas, Saturday. Ang ganda ng ating naging ride. Ganda ng panahon. Ikot na tayo sa kabila. Ayan, ganda ng panahon. And kaya nakauwi na tayo. Kung mapapansin nyo, ako ay naka-vape set na tuwing nagra-ride. Main reason is dahil sa pagsubok natin ng ibang way para maging comfortable yung ride natin. At the end, ito pa rin talaga yung pinaka-komportabling suit para mag-bike ng malayuan. And yeah, malapit na tayo. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Thank you for all the people who is watching and supporting what I do. Hanggang dito na lang muna. Ride safe to all. Ingat and bye-bye.